Nanay, gising ka na. May makakain na tayo. Huwag mo akong iwan, okay? Kaibigan, umuwi ka na rin. Dalhin mo ang pagkain para sa mga bata. Kaya ba nating magtiis? Kaya natin. Sa loob ng 3 araw, may darating na isang batch ng bigas upang maalis ang pagdurusa ng mga tao. Salamat, Ginoong Diyosa. Huwag kang ganyan. Nag-deliver lang ako ng pagkain, bigla akong nakarating dito, at napadpad sa nalalapit na pagbagsak ng dinastyang Feng An. Buti na lang at may kaibigan akong nagbigay ng mga supply. Kung hindi, talagang tapos na ako. Ang kamay mo. Bumalik ka, Ginoong Diyosa. Wala namang masama sa kamay ko. Ngayon, mahirap makakuha ng sandata. Huwag mong isipin na sira ito. Isang sablay ko lang, makakabuwal ako ng 2 o 3 kaaway. Ito ang inyong sandata. Ito na ang pinakamaganda na makukuha namin ngayon. Nakikita ni Go ang lahat ng inyong pagsisikap. Ngayon, ang banal na birhen ay narito. Tiyak na magdadala siya ng pagbabago sa Feng An. Mahal na hari, ang iyong karunungan ay tunay. Pagpalain ng banal na birhen. Gagawin ko ang lahat para magdala ng mas maraming pagkain sa lahat. Para mapakain ang lahat ng busog. Mabuhay ang banal na birhen. Tayo na, magbalik na tayo. Okay. Niyang, may nangyari ba sa'yo? Wala akong anuman, kakabalik ko lang mula sa digmaan. Ano ang sitwasyon doon? Sobrang dami ng mga nagugutom na tao. Isang matanda ang nagbigay ng pagkain ng kanyang anak sa mga gwardiya. Punit na talim ng kutsilyo, ang mga gwardiya ay hindi umabot sa kalahati ng kaaway. Kailangan nila ng mga ilan, 10 beses ng huli. Kailan ang pinakamatagal? 3 araw na pagkain. Mag-isip ako ng paraan para makakuha ng mga armas. Totoo ba, hindi pwedeng tunay na armas? Bumili ng maraming kutsilyo, pwede na yon. Mas mabuti na yon kaysa sa kalawangin na walang hawakan. Kamusta na ang pag-imbak ng pagkain ni Tioli? Halos tapos na. Puno ang 2 malaking bodega. Kilala mo ba ang pabrika ng mga kutsilyo? Dapat maganda ang kalidad. Kilala ko ang isang tagagawa ng props sa set. Tunay na materyales. Malapit ang pakiramdam sa tunay na armas. Ibigay ko ang address. Bukas, lahat ay nandyan na. Barya sa kamay, good sa kamay. Walang problema. Nagawa ko na ito sa aking panig. Bukas, lahat ay nandyan na. Sobrang bilis mo naman. Sobrang mahal kita. Huwag ka lang magpasalamat sa salita. Diyan ka lang at magpakatatag. Sa hinaharap, umaasa akong ikaw ang mag-aalaga sa akin, hehe. Dumating na ang Diyosang Reyna. Pakiusap, pumasok. Nakahanda na ang pagkain, yin siyon. Ngunit kailangan ko ng isang ritual. Gusto kong mag-set up ng altar sa pagitan ng 2 bodega. Bukas tanghali, magpapakain sa harap ng lahat. Kung may kailangan pang gawin sa seremonya bukas, sabihin mo lang. Walang laman ng insenso, altar, at imbakan. At lahat ng nararapat na tao, nasa labas. Ang iyong pagkatao ay ibinigay ng sarili mong kapangyarihan. Walang problema, magtiwala ka lang. Ginoo ng Diyos na babae, pwede na bang magsimula? Pwede na. Coco. Tara, silipin na natin. Coco, tunay kang mahal. Ginoo ng mga Diyos, ilan ang kabuang pagkain dito? 3,000 gin ng palay, 6,000 kilo ng puting harina, 2,000 kilo ng prutas at gulay, higit sa 100 kilo ng karne at pinatuyong prutas. Mayroon ding mahigit 1,000 lata ng instant noodles. Mahal na Ginoo, nakatulong sa agarang pangangailangan. May pag-asa ang mga tao. May kapayapaan ng bayan. Lahat ay dahil sa awa at kapangyarihan ng Diyosa. Ang mga pagkain ito ay pinagsikapan kong makuha ng labis. Sa tulong ng kasaganaan na ito, tiyak na malalampasan natin ang pagsubok. Naway magsikap tayong lahat. Mahal na hari, may masamang balita tungkol kay General Wen. Ano ang nangyari kay General Wen? Hindi na siya makakayanan. Kahapon, bumuti ang kalagayan ng General. Akala namin ay gagaling na siya. Ngunit kaninang umaga, nagkalagnat siya ng mataas. Si Chen King ay naghatid sa Diyosa pabalik sa Fengbluan Hall. Pupunta ako upang bisitahin si General Wen. Sino si General Wen? Si General Wen ay si Wen Suixing. Isa siyang isang mandirigmang mula sa Hukbong Ming. Napakahusay sa laban. Siya ang kanang kamay ni Haring. Noong nakaraang araw, nasugatan siya sa labanan laban sa mga kalaban. Kulang sa gamot, matagal nang hindi gumagaling ang sugat. Kung pumanaw ang general na ito, magdudulot ito ng malaking dagok sa ating bansa. Pupunta rin ako para tingnan. Dalhin mo ako doon. Haring, huwag ka masyadong malungkot. Kailangan ka pa rin sa mahahalagang bagay sa palasyo. Hindi ka pwedeng bumaba. Pwede mo ba akong ipakita? Ginoo ng Diyos ang babae.
Nasaan ang sugat niya? Pusod na labanan, tinamaan ng sibat. Hindi nasaktan ang mahahalaga. Subukan ko na. Ginoo ng Diyosa, gusto mong gamitin ang iyong kapangyarihan upang pagalingin si General Wen. Tingnan mo ang hari na ito. Hayaan siyang subukan. Ito ang unang beses kong nakita si Ginoo ng Diyosa. Siya ang nag-alaga sa sugat ni His Majesty. Mahal na hari, kailan ka nagkaroon ng ganitong malubhang sugat? Napakabigat ng sugat na ito. Sa totoo lang, halos gumaling na ito, kung hindi dahil sa tulong ng Diyosa. Maaaring hindi na ako umabot sa araw na ito. Bakit ang sugat na ito ay tinahi gamit ang sinulid? Ang tao ay hindi parang damit na may butas, na pwedeng tahiin gamit ang karayom at sinulid. Kapag ang sugat ay mas malalim, at mahirap gumaling ng natural, maaaring tahiin gamit ang espesyal na karayom at sinulid. Sa ganitong paraan, mapapadikit ang sugat, at mababawasan ang pagdurugo, at mababawasan ang panganib ng impeksyon. Pampalakas ng paggaling, ganoon pala. Kami lang pala ang walang alam. Sa tingin ko, ito ay isang espesyal na paraan na likas sa kanilang lugar. Halos gumaling na ang sugat ni In Shen Yuan. Maaaring tanggalin na ang tahi. Pwede mo ba akong bigyan ng 2 gunting? Meron. Bago dalhin, sunugin muna ito. Sumang-ayon si Gu na subukan ito ng Diyosa. Wala nang malay si General Wen. Mas mabuti pang ipaglaban ang huling bahagi. Diyosa, ano ang kailangan nyo? Ihahanda namin ang lahat para makaalis. Bawal magtanong habang nasa proseso ng paggamot. Kailangan may tao sa pintuan. Sasabihin ko lang kung ano ang kailangan, agad nilang dadalhin o hahanapin. Pwede ba? Si Guming ay walang problema. Ginoo ng Diyos. Ipagkakatiwala ko sa iyo si General Wen. Kailangan mong mailigtas siya. Mag-alala ka, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Coco, nandyan ka ba? Anong nangyari sa'yo? Maaari mo bang ibigay sa akin ang isang set ng operasyon at mga kagamitan sa pag-disinfect? Nasugatan ka ba ngayon? Hindi, pero may emergency ako ngayon. Kailangan ito agad, okay? Huwag kang mag-alala, pupunta na ako agad. Dumating na ang mga bagay mula kay Miao Yu. Ipinapasa ko na sa'yo ngayon. Salamat, Coco, pero abala na ako. Anong oras na ba? Bakit hindi pa dumarating ang bagong tao? Dahil siya ay inilipat mula sa ibang lugar. Hindi siya katulad natin. Magsalita ka ng mas mababa, huwag mong hayaang magreklamo ang iba. Kamusta sa bagong dating? Nagsasalita ako sa'yo. Anong klaseng ugali yan? Nakapagbigay na ako ng sagot. Ano pang klaseng ugali ang kailangan? Ikaw na nagmamadali sa likod. Kung ganito lang naman, ayos lang. Huwag mo kaming hadlangan ha. Yung bagong salta, pumunta ka sa ibaba at bumili ng tig-isang kape para sa lahat. Lahat tayo ay mga nakatatanda mo. Bahagi ba ito ng trabaho? Kahit na hindi hinihingi ng kumpanya ang damit, pero masyado kang pabaya. Nakakahiya ito para sa kumpanya. Isang bag ko lang ay nagkakahalaga ng ilang libo. Nakita mo na ba ang ganitong kalaking pera? Kailan ba naging batayan ang pananamit sa kakayahan ng isang tao? Nakikita ko na napakapobre mo, paano ka nakapasok dito? Sobrang halata. Ako ay nag-apply gamit ang sarili kong resume para sa interview. Pumasok ako dito dahil sa aking kakayahan. Kung sinasabi mong pumasok ako sa likod, kailangan mong magbigay ng ebidensya. Kung hindi, maaari kitang kasuhan ng paninirang puri. Feng Dandan, huwag kang masyadong lumabis. Anong kinalaman mo kay Lin Anran? Baguhan lang siya, wala kang ebidensya, nag-aakusa ka. Hindi ba't sismis yan? Unang araw niya sa trabaho, ano bang nagawa niya sa'yo? Bakit kailangan mo siyang pahirapan ng ganyan? Patawag ang presidente mamaya. Tingnan mo kung ano ang masasabi mo. Ikaw. Huwag mo masyadong isipin, Keke. Malaki ang mundo ng trabaho. Iba't ibang tao ang nandyan, salamat sa'yo. Presidente, ito ang form para sa araw na ito. Pakisilip po sandali. Ang mga bagong produkto ngayong quarter, ilalabas sa loob ng ilang buwan. Bawat isa sa design department ay magpapasa ng isang bagong plano. Malamang si Ate Lee, anong direksyon ang gagawin niya? Hindi pa tiyak. Dapat ganito. Diyan ang oportunidad. Pinapahalagahan ng kumpanya ang planong ito. Ito ang susi sa pagtatanim sa bagong larangan. Pag napili na, ang taunang pagsusuri, promosyon, at pagtaas ng sahod ay magiging mahalagang batayan. Seryoso rin ang mga bagong tao. Sino ang magtatangkang magpanggap? Mas mabuting umalis na agad.
Wala nga silang direksyon. Paano sila gagawa? Mas mabuti nang walang direksyon. Coco, may tiwala ka ba sa planong ito? Hindi ko sigurado ang tiwala, ngunit kailangan laging may tapang na subukan. Sige, sana makapasok tayong lahat. Shen Coco, talaga bang nangangarap ka na mapipili ang iyong plano? Haha, ang makapasok sa kumpanya ay swerte mo na. Huwag nang mangarap na mapipili ang iyong plano. Hindi mo na kailangang mag-alala kung mapipili ang aking plano. Alam mo na kung ano ang kaya mo, hindi ko na kailangang sabihin. Kung may kakayahan ka, ipakita mong mapipili ang iyong plano. Tama ka, nasa punto ka. Hintayin mong mapili ang iyong plano bago ka magyabang sa harap ko. Maghintay ka sa akin. Miaoyu Keke. Miaoyu, kamusta ka? Alam mo ba, ito ang unang pagkakataon na nag-opera ako sa isang tao. Nagtagumpay ako. Coco, parang natupad na ang aking pangarap. Talagang naging doktor na ako na makakapagligtas ng buhay. Akala ko dati, hindi ko na ito makakamit sa buong buhay ko. Ang ating Miaoyu, ang pinakamagaling. Ikaw ang pinakamahusay sa iyong kurso sa kolehiyo. Kahit gaano kahirap, hindi ka sumuko. Huwag ka munang maantig, may mas magpapaluha pa sa'yo. May regalo ka pa para sa akin. Siyempre, para pasalamatan si Iroy. Miaoyu, bumili ako ng maraming pangangailangan, at nag-imbak din ako ng maraming gamot. Mamaya, ipapasa ko sa'yo lahat. Coco, mahal. Mahal na mahal kita. Kaka-recover lang ng may sakit. Natutulog, kailangan kong maging tahimik. Nasaan ang inyong kamahalan? Nalaman ng kamahalan na walang nangyari kay General Wen, kaya't sumama siya sa punong ministro upang talakayin ang mga usaping pambansa. Ginoo ng Diyosa, bakit hindi ka magpahinga sa loob ng iyong silid matapos ang isang araw ng pagod? Nandito ako upang makipag-usap tungkol sa isang mahalagang bagay. Maraming sugatang sundalo sa loob ng lungsod. Hindi ko magawang hindi makiramay, kahit na ako ay mahina ngayon. Desidido pa rin akong gamitin ang aking kapangyarihan upang magbigay sa inyo ng ilang gamot. Naway pagpalain ka, Feng An, talagang napakalaking biyaya ito. Kailangan niyong maglaan ng isang bodega para sa mga gamot. Walang problema. Mas mabuti kung maghanda tayo ng 2 malaking bodega malapit sa Fengluan Hall. Sa hinaharap, anuman ang inyong ibaba, maaaring ilagay dito, at kami ay magpapadala ng tao upang regular na mamahagi. Maghintay na malampasan ang pagsubok na ito. Si Feng An din ay nagtayo ng templo para sa Diyos na babae, upang mag-alay ng insenso. Tungkol sa pagtatayo ng templo, magsimula ka na sa paghahanda ng bodega. Sabihin mo sa akin kapag handa na. CJ. Handa na ba? Kailangan pa nating maghintay mamaya. Hindi tayo nasa palasyo. Hintayin nating maayos ang imbakan bago umuwi. Walang kahit isang kabayo dito. Walang lugar dito. Half an hour na mula nang dumaan ako sa palasyo. Tama na, para sa pagpapapayat. Lenwe. Ipapasa ko muna sa iyo ang mga magagandang skincare at makeup. Maganda pa rin ang maging Diyosa, may mga benepisyo. Hindi mo na kailangang dalhin ang mga gamit, Coco. Magkano kaya ito? Tingnan mo, ang walang kwentang tao. Hindi naman tayo nagkukulang sa pera ngayon. Bakit may mga libro pa? Mga medical na libro. Pinili ko ito ng maayos. Nakakakilig ba? Hindi ba't sa sinaunang panahon kailangan pang mag-aral? Sana hindi mo ako papag-aralin pa, nakakamatay. Bata, huwag kang magpanggap na mabait pagkatapos makakuha ng benepisyo. Natatakot ako na baka mamatay ka dyan kapag nagkaroon tayo ng pagkakataon sa hinaharap. Bibili ako ng sasakyan at ipapadala sa'yo. Sa oras na yon, lahat ay nakasakay sa kabayo. Ikaw ay nakaupo sa isang bakal na halimaw na nagwawaldas sa buong mundo. Sobrang astig. Nag-order din ako ng ilang armas. Ang unang batch ay lalabas sa 1 linggo. Ngayon ay may ilang stock na, ipapasa ko sa iyo pagkatapos. Coco, talagang ikaw ang aking Diyosa. Huwag kang magpakamasabi tungkol sa akin. Kamusta ka dyan? Unang araw ko sa bagong trabaho ngayon. Maganda ang atmosfera sa kumpanya. May bagong proyekto kaming plano. Gusto kong subukan. Suportado kita. Coco, ang malaking designer. Siguradong kaya mo yan. Mahal na Diyosa. Sinabi ng kanyang kamahalan na handa na ang bodega sa palasyo. Maaari ka nang umuwi. Sige, babalik na ako ngayon. Makikipag-ugnayan ako sa iyo sa bodega. Mahal na Diyosa, handa na ang bodega. Coco, ipasa ang gamot. Magbukas ng posisyon. Produkto ng gamot 6-5-8-5-7-6-7-6-3-3-3-3. Ito ang mga gamot. Hindi tulad ng damo ang mga gamot dito sa akin. Paano gamitin? Pumunta si Chen King sa Tai para tawagan ang lahat ng mga doktor imperial. Ipaliwanag ng Diyos ang babae ang gamit ng banal na gamot. Makinig kayong lahat. Mabilis matuto, gugu. May gantimpala, 1 lata ng instant noodles lanan. Ito ay gamot para sa pamamaga. Kapag hindi malala ang pamamaga ng sugat, maaari itong pigilan ang paglala ng pamamaga. Ilang piraso lang ay sapat na upang mapigilan. Sundin mo ang sinabi ko. Makakatulong ito sa maraming tao. Huwag magmadali, may mas kakaiba pang susunod.
Ito ay gamot sa sipon. Maaari niyong isipin ito bilang gamot sa lamig. Maaari ring gamutin ang lamig. Ang karaniwang lamig ay kayang maalis sa loob ng 2 o 3 araw. Limitado ang oras. Mahalagang talakayin ang mga karaniwang gamot sa larangan ng digmaan. Mga pampawala ng sakit at gamot sa pagtatae. Mga pampababa ng lagnat at mga gamit sa disinfection. Pulang gamot. Nasalita na ang lahat ng dapat talakayin. Ngayon ay maaari na itong dalhin upang tulungan ang mga sugatang sundalo. Mahal na Diyos ang babae. Kung totoo ang lahat ng ito, sa hinaharap, mababawasan ng kalahati ang pagkamatay ng mga sugatang sundalo. Totoo ito, kaya't bilisan mo na at gamitin ito. Mahal na Hari, pakiusap. Kami po ay magdadala ng gamot sa silid ng mga sugatang sundalo. CJ. Mas marami pang pagmasdan kung paano maggamot ang Diyosa. Sa hinaharap, mas mabilis tayong makakapagligtas. Ngayon, nakabalik na ako ng 4 na beses. Kailan mo ako maipapadaan ng sasakyan? Unahin ang mga malubhang kaso, ang mga may magaan na sugat sa huli na. Diyosa. Pasensya na sa hindi pag-asikaso, Diyosa. Kakatapos mo lang ng operasyon. Makakabangon ka na mamayang hapon. Ang bilis ng iyong paggaling. Ilagay sa modernong ospital. Palawakin ang tingin ng doktor. Walang salaping makakapantay sa kabutihang ipinakita. Kung may utos ang Diyos na babae sa hinaharap, susunod ako ng buong puso at walang pagtutol. Huwag galawin si General Wen. Ito ang pinakamalaking pasasalamat ko sa iyo. Babaeng Diyos ay nagbigay ng banal na gamot. Naghihintay na ako para sa pagliligtas ng sugatang sundalo, pakiusap. Unahin ang malubhang kaso. Pagkatapos ang mga bahagyang sugatan, mas mabilis ang galaw. Ito ang buhay na nararapat sa isang malakas na babae tulad namin. Alien, palitan mo ang tubig. Para ito sa paliligo. Pagkatapos maligo, malambing ang kutis mo at komportable rin. Kahit na may ganito, pwede pa ring maligo. Ang bango. Napakamahalaga nito. Talagang ibinibigay sa atin. May mga babae pa ako, di ba? Dapat alagaan mo ang sarili mo. Maliban kay inang. Walang ibang nagmamalasakit sa akin ng ganito. Nangako ang alipin na susunod hanggang sa kamatayan. Mahal na Diyos ang babae. Walang ibang layunin. Hindi ba't isang pirasong sabon lang ito? Bakit kailangan pang manumpa? Yung natitirang personal na katulong ay mayroon din. Mula ngayon, iisa na tayong pamilya. Walang anuman sa akin. Ginoo ng Diyos, may mga tao mula sa tanggapan ng kalakalan at militar na dumating upang mag-ulat. Sino ang nag-utos sa iyo na pumunta dito? Hindi ba ako pwedeng pumunta? Kakatapos mo lang ng operasyon, kahapon ka lang bumangon. Nagtitiis ako at ngayon ay naglakbay pa ng ganito kalayo. Pakiramdam ko ay medyo gumaling na ang sugat. Sa tingin mo hindi na kailangan. Ako ang magpapasya. Matulog ka na uli. Noong kahapon, ginamot ka namin. Mga sugatang sundalo sa ospital. Nakaligtas na sila sa panganib. Pagkalipas ng 2 araw, kung sasabak sila sa labanan, bawat isa magdala ng gamot. Kung hindi ka komportable, huwag pilitin. Naitala na ang inyong usapan sa Jinluan Hall. Pakiusap, pumunta na kayo. Nakatakot ko ba ang general? Nakahanda na ang damit, Ginoo, maganda ang pagkagawa. Mahal na Diyosang, pakiusap. Maaari ba akong umupo dito? Ito ay trono. Narito ang Diyosa. Hindi ako makakaupo ng maayos sa pwesto. Hindi pwede, hindi naman ako emperador. Kung ganoon, gawin mong Fengyi. Ito ay katanggap-tanggap. Maraming biyaya mula sa Diyosa. Talagang ito ay biyaya ng kasaganaan. Hindi kailangan. Hindi ko talaga kaya ang ganitong sitwasyon. Tinulungan niyo si Feng An hanggang dito. Ano ang nais niyo? Handog ng Feng An ang lahat. Talagang kahit ano ay ayos lang. Basta't kaya itong gawin. Kaya't ginto, pilak at mga hiyas. Mga magagandang mangkok at plato ay ayos din. Kung mahihirapan, pwede namang hindi ibigay. Hindi mahirap pero masyadong kaunti. Natatakot akong mapabayaan ang Diyosa. Mga Ginoo, sandali lang. May isa pa akong bagay. Nakarating na ako sa pader ng bayan. Nakita kong magaspang at kakaunti ang mga sandata ng mga sundalo. Kaya kahapon, nagpadala na ako ng isang batch ng mga sandata sa bodega. Sugat lang ang mga sugatang sundalo. Wala akong oras para magsalita. Naway tulungan ako ng langit, Feng An. Huwag mo akong pasalamatan. Nakapagtagumpay ang mga mandirigma hanggang ngayon. Mahal na Ginoong Diyosa. Paano ito gamitin? Parang atake pero hindi. Ito ay isang pana at crossbow. Mas malayo ang saklaw kaysa sa inyong mga pana. Gaano kalayo?
300 metro. Sa 300 metro, ang kaaway ay nasa saklaw na namin bago pa man sila makalapit. Subukan mo at malalaman mo ang totoo. Susubukan ko. Tumama sa 3 pulgada. Talagang kahanga-hanga, may ganitong kasangkapan, tiyak na makukuha natin ang laban na ito. Mahal na Diyosa, maghintay ka na lang sa palasyo ng magandang balita. Naniniwala ako sa inyo. Nakatira ang Diyosa sa Feng An hanggang dito. Ako'y magpapasok sa kaba ng bayan upang pumili. Kunin mo ang anumang gusto mo. Hindi ba ito masama? Kailan tayo pupunta? Ngayon na. Yaman na, yaman na. Walang anuman, Diyosa. Lene. Basta sapat na ito, sapat na, wala na akong lugar para sa sobra. Magpapadala ako ng tao sa Fengluan Hall. Pasensya na, mahal na Ginoo. Sabi sa nobela, walang awa ang mga emperador. Talagang hindi ito dapat pagkatiwalaan. Mahal na Diyosa, may nais kaming ipakita sa inyo. Ginoo, narinig namin na kayo ay nag-ipon ng mga alahas at pang-araw-araw na gamit. Nais din naming makatulong. Ito ay isang amulet na tinahi ng aking ina. Hindi ito mahalaga pero maganda. Mahihirap lang kami, tanging mga palayok at pinggan lang ang meron kami. Sa totoo lang, hindi ko kailangan ito. Sige, tatanggapin ko. Pero ang jade pendant at amulet ay para sa inyo. Ito ay mula sa puso ng mga matatanda. Tinanggap ko ito ay iniwan ng inyong pamilya para sa inyo. Huwag gumalaw. Sapat na ang alalahanin mo sa amin. Siguradong hindi makakapagpigil si Coco ngayon. Coco, hanap ka ng mas malaking lugar. Marami akong magagandang bagay para sa'yo. Maraming magagandang bagay. Gaano ba kaganda? Huwag magtanong, handa na sa kayamanan. Simulan na. Ano, nagulat ka ba? Bilisan mo at purihin mo ako, Sumiaoyu. Ninakaw mo ba ang yaman ng bansa? Masakit pakinggan. Ito ay kusang ibinigay ng tao. Ayusin mo ang mga salita mo, Ate Mayaoyu. Sobrang galing mo talaga. You. Nandyan ka ba? May dala akong mga produkto. May oras ka ba ngayon? May oras ka ba? Pupunta pa ako sa bahay mo. Kailangan kong pumunta sa bahay ko ngayon. Baka wala na akong matirang kahit anong lugar. Bodega. Lalabas lang ako saglit. Kung magtanong si Lolo, sabihin mo lang na may kailangan akong asikasuhin. Pumasok si Ginoong mo at sinabi. Lahat ng ito ay pag-aari ng dinastyang Feng An. Sige, bigyan kita ng halaga. Sobrang dami, hindi agad maitatakda ang presyo. Pipili ako ng ilang gusto ko. Ang natitira, maaari mong tantiyahin. Magsimula ka sa pagbibigay ng presyo. Kailangan ng ilang araw. Walang pagmamadali, tingnan mo ng dahan-dahan. Una, ipapagawa kong bilangin ang isang batch. Magbayad muna para sa mga bagay na makukumpirma. Baka masyado siyang nagtitiwala sa akin. Paano nangyari ang ganito karami? Ibinenta ko ito sa naunang tao. May kasunduan na. Huwag mag-alala, magkano pa ang nasa kamay mo ngayon? Mga 1,000,000 pa siguro. Bakit? Kailangan mo bang bumili ng bagay? Sinasabi kong bumili ka ng mga bagay para sa sarili mo. Bumibili ka lang ng mga gamit buong araw. Tiyak na wala kang binili para sa sarili mo. Ngayon, hindi ka naman kapos sa pera. Huwag masyadong magtipid. Nakuha ko. Mundo ng mayayaman, siguradong may ginto ang laylayan ng damit nila. Coco, paano ka nandito? 35.7 kahit anong sapatos dito. Kahit anong sapatos dito, maaaring ito na ang magiging sahod mo sa susunod na buhay. Magpabunot ka na kaya ng ngipin minsan, kahit malayo pa, naamoy na ako. Ito kang walang hiya. At nagmamaliit ka pa sa akin ng ganito. Bakit ikaw lang ang pwedeng mang-insulto sa akin? Hindi ba ako pwedeng makabawi ng ilang salita? Akala mo sino ka? Isa ka lang namang walang kwentang tao na umaasa sa yaman ng pamilya. Ikaw nga, kahit papaano ako ay may pamilya na pwedeng ipagmalaki. Ikaw, ano meron ka? Yung kaibigan mong matagal ng patay. Kahit ganyan ang bibig ni Shenqian, may mga tao pa ring interesado sa kanya. Maaari lamang sabihin na anong kawali ang bagay sa anong takip. Naway magtagal kayo ng 100 taon. Mas mabuting alak ito. Anong ilalagay? Sa iyong ipon, mukhang hindi ka makabili kahit ng medyas.
Pumasok ang 50 milyong yuan sa account. 50 milyon, talagang matapang kang mag-imbento. Kumuha ng tao para magpadala ng peking mensahe para sa palabas. Huwag ka nang mag-eskandalo, tatawag ako ng pulis. Kung wala kang pera, sabihin mo na lang. Bakit pa kailangang magpanggap? Kung humihingi ka, baka makapagbigay ako ng kaunti. Miss Shen, dapat ay naipasok na ang pera. Nakatanggap na ako. Pasensya na, pero ang mga kalakal ay na-check lang ng wala pang isa per 35,000. Ito ang unang batch ng pera. Walang problema, hindi ako nagmamadali. Bilang paghingi ng tawad, naghanda ako ng regalo. Makalipas ang kaunti, matatanggap mo ito. Sino ang nakakaalam kung ito ay isang patibong? Shen Qian, anong karapatan mong isipin na mag-aksaya ako ng oras para magpanggap sa harap mo? Sino ka ba at anong karapatan mo? Walang sinuman ang nagmamalasakit, naiintindihan mo ba? Maaari bang malaman kung si Yan Ye? Shen Kik ito. Ako nga, ito ang e-card na inihanda ng mall para sa'yo. Sa mga tindahan ng aming kumpanya, makakakuha ka ng 50% diskwento at may prioridad sa pagpili at serbisyo ng pribadong paghahatid. Siguradong para sa akin ito. Tiyak na para sa'yo ito. Kailangan ba nating ayusin ang mga taong nang insulto sa iyo, Yan Ye? Shen. Pakiusap, paalisin sila. Nakaapekto sa mood, naiintindihan kung kailangan mo. Maaari mo ring isama ang dalawa sa blacklist ng mall. ₱370,000 na alak at inumin, masyado ng mahigpit. Una, bibigyan kita ng 2 unit. Kuhanan mo ng larawan at ipadala sa akin. 1 unit, itago mo para maglaro. Walang internet pero pwedeng maglaro ng offline na laro. Wow, Coco, sobrang naisip mo ng maaga. Ang cellphone ay buhay ng kabataang nasa bagong panahon. Coco, sobra kang nakakaintindi sa akin. Ngayon may pera na ako. Sabihin mo lang kung ano ang kailangan mo. Ay, si Coco, naging boss na talaga ngayon. Tama na. Epektibo ba ang mga gamot dati? Sobrang epektibo, halos lahat ng tao sa mga nasugatang sundalo ay nailigtas. Iyan ang nararapat na pagkilala sa iyo. Kung may ibibigay sila sa susunod, hindi na ako magdadalawang isip. Talaga namang dapat tanggapin. Ito. Ito ang batas ng Diyos. Pakiusap, maawa ka sa akin. Anong nangyari sa'yo? Hindi ba't gusto mong gamitin ang mahiwagang bagay para ipasok si Ilian dito? Ito ay hindi isang mahiwagang bagay para sa pagpasok. Ito ay isang cellphone. Kumuha ako ng litrato. Ito ay para itala ang mga imahe na nakikita ng mata. Sa susunod, ibabalik ito. Makikita pa rin. Ang ikaw ngayon ay isang alipin na hangal. Hindi hangal. Tumayo ka ng maayos. Kukunanan kita ng larawan. Kaya't ipapasa ko muna sa iyo ang telepono. Talagang may ganitong dinastya sa mahabang agos ng panahon. Sila ay tunay na umiral. Ang mga taong ito ay hindi dapat mabuhay lamang sa ilang linya ng kasaysayan. Nakita mo ba ang selfie ko? Mukha ba akong kasing ganda tulad ng dati? Wala silang nakita. Gusto kong kumuha ng mas maraming litrato. Pwede mo bang i-print ito? Sige, kumuha ka pa ng marami. Talagang maganda. Ito ay maganda. Luma na ang pader ng palasyo. Sira na rin ang mga damit. Maganda dahil lahat sila ay nagsusumikap na mabuhay. Miao Yu, kailangan nating iligtas ang namamatay na dinastyang Feng An. Kaya natin to, di ba syempre? Tiyak na, mainit ba dyan sa inyo? Kakaunti na lang ang mga dahon sa puno. Sa panahon namin ay okay pa. Halos 0 na sa gabi. Kadalasan, ang trangkaso ay dahil sa lamig. Bibili na muna tayo ng damit, mainit at magaan, hindi dapat makaapekto sa galaw ng mga sundalo. Yan Ye. Coco, nagsimula na ang procurement radar. Bukas ng umaga, aalis na tayo. Kamusta ang pagkolekta ng pagkain? Patuloy akong nag-ipon, huwag kang mag-alala. Magandang trabaho. Nakapaghanda na si Miaoyu ng mga bagay. Ipinapasa ko na ngayon. Ang bilis naman, kailangan talagang mabilis ang logistics ng Feng An. Ang ganda ng kalidad nito. Hindi ito mura, di ba? Okay lang ang mga thermal clothes. Ang protective clothing ay 500 bawat isa. Kailangan pa rin nating magpatuloy sa pagkita. Ako ang nagkakakita kita, hindi naman mahirap. Maliit na kita, palagi pang nagbebenta ng antigong bagay, hindi ito pamatagalan. Kailangan may malinaw na paraan para kumita. Uunahan ko nang ipakita ito sa hari. Ano po ang pakay, Ginoo ng Diyosa? May nadala na naman akong mga supply. Tingnan mo nga. Ganon ang kapal ang damit na ito. Mukhang hindi ito angkop para sa lamig.
Hindi mo pa ito sinubukan. Paano mo malalaman kung hindi ito angkop? Ang damit na ito ay nag-init. Gawa ito sa espesyal na material. Manipis pero mainit. Kaya nitong tiisin ang 0 degrees sa gabi. Tingnan mo ito. Wala itong init at hindi makapal. Ano ang silbi nito? May kutsilyo ba? Ito ay ibinigay ng yumaong emperador. Kaya nitong putulin ang bakal na parang putik. Dahan-dahan, dahan-dahan. Ang damit na ito ay 500 bawat isa. Kahit ang mga banal na armas ng yumaong emperador ay hindi madaling maputol. Ito ba ay isang damit ng Diyos? Hindi ito damit ng Diyosa. Ito ay damit pang proteksyon. Makakapigil ito ng kaunting pinsala. Ngunit hindi ito walang talo. Sa labanan, huwag umasa dito. Kailangan pa ring umiwas. Gulong Ming. Salamat sa biyaya, Ginoo ng mga Diyosa. Walang anuman. Ang mga sundalong nauuna sa pagbomba sa pader at pagpatay ng kalaban ay... Ano ito? Huwag mong galawin ang telepono. Magpapakuha ako ng larawan sa'yo. Magaling ba ang kuha ko ng larawan, di ba? Bakit nandito si Gyu? Hindi ikaw, ang iyong larawan ang maaaring manatili. Maaari itong tingnan anumang oras sa hinaharap. Ito rin ay isang bagay ng Diyos. Kailangan na namang pag-usapan ang bagay ng Diyos. Maraming function ang cellphone. Maaari itong kumuha ng larawan at tingnan ang oras. Maaari itong mag-set ng alarm at maging kompas. Ano ang alarm? Kompas na nakaturo. Mamaya, ito ay tutunog ng mag-isa para ipaalala sa iyo na oras na. Kung ang bawat unit sa hukbo ay makakaalam ng oras ng tama, maaari silang kumilos ng sabay-sabay ayon sa kasunduan. Maaari ring kumuha ng larawan upang itala ang impormasyon tungkol sa kaaway at mga topografiya. Ang bagay na ito ay talagang isang himala. Hindi nakakagulat na ito ay mula sa emperador. Kahit nasa kamay mo na ang telepono, makakapag-meeting ka pa rin. Mag-alala ka lang, hindi naman ito basta-basta telepono lang. Sa loob ng ilang araw, bibigyan kita ng 100 pa. Kung ganito nga, hindi magpapasalamat ang Feng An, paano mo masasabing hindi magpapasalamat? Nasa kaban pa rin ba ang pondo? Ang pagtulong sa muling pag-unlad ng Feng An ay ang aking misyon. Malapit na ang digmaan. May biyaya ang Diyosa. Tumaas ang moral ng mga sundalo. Siguradong mananalo tayo sa laban na ito. Huwag magmadali, may bagong biyaya pa ang Diyosa. Napakamanipis nito. Ngunit mas mainit pa kaysa sa 5 o 6 na patong ng sinulid. Hindi pa rin nabasag kahit na tinusok ng matulis na sibat. Hindi ibig sabihin na di natatamaan. Kaya nitong protektahan ang ilang sugat. Pero sa laban, kailangan pa rin mag-ingat. Salamat sa Diyos, Ginoo. Sobrang seryoso sila sa papuri. Gusto ko nang tumawa. Dito, walang sinuman ang matapang na sumalungat sa akin. Noong nakaraang pagkakataon, pinaupo pa ako ng emperador sa trono. Umupo ka ba? Ako'y nag-aalala sa buhay ko. Kailangan talagang tulungan silang makalabas. Mukhang may potensyal ang emperador na ito. Hoy, anong nangyari? Tungkol sa mga antigong bagay, kailangan mong pumunta rito. Ipadala mo sa akin ang tamang address. Ginoo si Shen, umupo ka. Ito ang nagbebenta. Bakit siya napakabata? Ako nga. Lahat ng mga antigong ito ay totoo. Siyempre, totoo ang mga ito. Walang peke. Kung mayroon man, ibibigay ko lahat. Wala akong ibang tanong. Mabibili mo ba sa akin ang mga antigong ito? Nandito kaming lahat. Ikaw na lang ang kumakain ng lahat. Sino ba ang ayaw ng kayamanan? Siyempre, kailangan itong agawin. Lahat ng ito ay para sa mga scholar ng research team. Kung interesado ka, magbigay ka ng presyo. Kung sakto ang presyo, ibebenta ko. Bibili ka ba sa 5 milyong yuan nitong jade na mangkok? Isang mangkok, 5 milyon. Gawang mataas ang kalidad na jade na sheep fat na wala na ang kasanayan sa ukit. May bakas pa ng imperial na master sa ilalim. Hindi mataas ang 5 milyon. Benta. Itong gintong ruy ay 10 milyon. Binibigay nila ang patas na presyo. Hindi ka nila sisingilin ng sobra. May gintong tatak sa dulo ng ruy na ito. Parang ginawa ni Prince Sansan ng Feng An para sa kanyang minamahal na asawa. Hindi sayang ang presyong ito kung ibebenta mo. Gintong bayad sa pag-angkla. 15 bilyon, hindi ko akalain na makakagawa ako ng ganitong kwento dati. Maliit na babae, kapag may maganda kang bagay sa hinaharap, tandaan mong kami ang unahin. Lalo na ang mga espesyal na kagamitan ng royal. Kahit gaano pa kataas ang presyo, tatanggapin namin. Sige, tiyak na isa sa alang-alang ko kayong lahat. Sasama kita pa uwi, tala ng pagsusuri. Bakit hindi man lang nagtanong itong taong ito? Salamat sa iyo ngayon. Kung hindi dahil sa iyong rekomendasyon, hindi mabibenta ng ganito karami ang mga bagay. Dahil interesado ang mga nakatatanda, pinakilala mo ako.
Kaya't salamat din sa'yo. Dapat diretsyo mo akong ihatid pauwi. Kung hindi, akala ko ay sinadya mo lang akong ihatid ng kaunti. Anong nangyari? Nandito na ako sa bahay. Pumasok ka na, tandaan mong isara ang mga pinto at bintana sa gabi. Hindi naman ako bata, alam ko na yan. Salamat talaga sa pagrekomenda ng eksperto ngayon, at sa paghatid sa akin pauwi, walang anuman. Mayroon pang bagay. Kamusta ang trabaho kamakailan? Ayos lang. Kung hindi dahil sa iyong paghimo, wala akong lakas ng loob na mag-apply sa Liten. Gusto ko itong trabaho. Ayos lang iyon. Sige, umakyat ka na. Matulog ka na, magandang gabi. Bakit parang kakaiba ang taong ito ngayong gabi? Sige na nga. Mas mahirap ang tukuyin ang isip ni Ginoong mo kaysa sa antigong bagay. Matagal na akong hindi nakakain ng pakwan. Pagsabihan mo ang kanyang majestad na, muling nagpadala ng suplay ang Diyosa. Ay! Mahal na Diyosa. Ano ang iyong ibinaba? Ilang butil at prutas? Nabanggit mo, matagal na akong hindi nakakain ng pakwan. Ang pakwan ay isang uri ng butil. Maraming katas ang prutas na ito, matamis ang lasa. Ito ay pamilyar na lasa. Makapal ang balat, ngunit napakatamis sa loob. Pwede ring makabawi sa tubig kapag kulang. Huwag ubusin lahat ng natira sa isang upuan. Gupitin sa maliliit na piraso at ibigay sa lupa para matikman. Ibigay din ang mga mais na ito, malakas ang pakiramdam ng kabusugan. Ang mga mandirigma ay kumain at nagkaroon ng lakas. Sapat na ito upang pantay-pantay na ipamahagi sa mga mandirigma. Ito ay prutas na mais, sariwa at matamis kapag kinakain ng hilaw. Mas mabango kapag niluto. Ang bagay na ito ay talagang napakatamis. Ang biyaya ng Diyosa ay parang muling pagsilang. Ang matandang lingkod ay nabuhay ng higit sa kalahating buhay at hindi pa nakakita ng mga ganitong Diyos-Diyosan. Karaniwan lang ito sa lugar ko. Kapag naalis na ang mga suliranin, maaari nang itanim. Dahan-dahan kong ituturo sa inyo ang mga paraan. Kung makakapagtanim din ang mga tao sa Feng An ng mga ito, hindi lang ito solusyon sa mga problema. Hindi dapat umasa ang Feng An sa ibang tao para sa tulong. Kailangan din nilang matutong mabuhay ng mag-isa. Ang Diyosa ay naglaan ng kanyang puso at kaluluwa para sa Feng An. Makatutulong ito ng labis upang magpatuloy. Naniniwala rin ako na kaya ninyong baguhin ang kapalaran at buhayin ang dinastya. Maraming ginawa ang Diyosa para kay Feng An. Noong nakaraang pagkakataon, kumuha ka lamang ng ilang batong jade. Simula ngayon, maaaring gamitin ang mga yaman ng estado ayon sa iyong nais. Anong susi ng pambansang yaman? Ang pambansang yaman ay ang pundasyon ng pagpapatakbo ng isang bansa. Hindi akma sa akin ang susi. Kung walang Diyosa, hindi kayang ipagtanggol ng Feng An ang bansa. Paano pa ang pambansang yaman? Ayaw naming laging humingi. Pakisuyo, tanggapin niyo ang munting pasalubong na ito. Ipinagkakatiwala mo ang kaba ng bayan. Ito ay tiwala sa akin. Tiyak na gagawin ko ang lahat upang tulungan si Feng An na labanan ang mga kaaway. Ang mga bagay sa kaba ng bayan ay walang halaga kumpara sa biyaya ng Ginoo. Ito ay parang isang patak sa dagat. Malapit na ang digmaan. Pupunta ako sa kampo ng mga sundalo. Maging komportable ka, Ginoong Diyosa. Ang mga bagong bagay ay nasa malayo. Mahalaga ang pakikipagtulungan. Sumunod sa utos at kumilos. Huwag magmalaki. Talagang makikita ang mga banal na kagamitan na ibinigay ng Diyosa sa malayo. Ang kailangan nating gawin ay matutong makinig at makipagtulungan. May pagkain, gamot at mga sandata. At mayroon pang moral ng hukbo. Baka hindi matalo si Feng An. Ano bang klaseng bodega ito? Ito ay pera na tumatawag sa akin. Pipiliin ko lang ang ilang bagay na pwedeng ipalit sa pera. Hindi ko gagalawin ang pundasyon ng bodega. Pero ngayon nandito ako sa bodega ng Feng An. Ibinigay sa akin ng emperador ang susi. Pinayagan akong pumili ng libre, susi ng tanggapan ng bansa. Hindi ba tayo yayaman? Imposible na makuha lahat. Maaari akong pumili ng ilan. Anong tingin mo ang pinakamahalaga? Hanapin ang mga gamit na eksklusibo sa hari. Mas mabuti kung may gintong tatak. Hindi ba't ang mga nasa tanggapan ay para sa hari? May lihim pa dito. Hindi rin ako nakakaintindi. Hanapin mo muna yung may gintong marka. Ako na ang maghahanap ng impormasyon. Sa tingin ko, ang mga ito ay sobrang mahal. Ang korona na ito ay sobrang ganda. Kung para lang sa kanya ang maging emperatrice, naiintindihan ko pa. Tama na, talagang gusto mong magsakripisyo. Mas mabilis ka tumakbo kaysa sinuman. Nakita ko na ang may gintong tatak. Kumuha ka ng ilan pa. Sobrang taas ng presyo nito. Nahihiya ako. Pumili na lang ng pinakakatulad ng royal na eksklusibo. Hindi kailangan ng marami. Sapat na, sapat na. Yung mga hina ito, pwede pang maibenta ng malaki. Pagkatapos maibenta, tingnan natin kung may iba pang armas. Dumarami na ang mga kabataan na sumasali sa militar. Kulang na ang mga armas. Sige, pag uwi ko, pupunta ako sa pabrika ng props.
Hey! Halos kumpleto na ang mga kagamitan ni Miao Yu. Hindi ka pa ba nakakatulog nitong mga nakaraang araw? Hindi ka dapat matulog ang ministro ng logistic pagkatapos ng paglilibing. Nakita ko na si Ginoong Diyos. Mukhang mas masigla na kayong lahat. Hehe. Anong kinakain nyo? Ang bango. Bola-bola na may karne, may mais din sa loob. Salamat sa biyaya ng Diyos. Ngayon, 3 beses na kaming kumakain ng kanin araw-araw. At may mga merienda pang karne, prutas, at tinapay. Hindi pa namin maiisip noon. Malapit nang sumuko ang kalaban. Kain at inom na kami ng busog at puno ng lakas. Gusto na naming sumugod agad at makipaglaban. Huwag kang magyabang at magpakasaya ng sobra. Ang busog ay hindi nangangahulugang siguradong mananalo, alam mo ba? Gusto ko lang mag-init ng dugo. Ilang araw na lang at opisyal na tayong mag-umpisa. Malapit na, depende sa utos ng kanyang kamahalan. Ano nang nangyari? Kumunta lang ako sa pader ng lungsod. Ngayon na ang araw ng laban. Nais ko sanang hilingin sa iyo, Ginoong Diyosa, na manatili sa palasyo ng Fengluan. Sa digmaan, walang awa ang mga espada. Ang iyong katawan ay mahina, mas mabuting umiwas na lang. Kailangan niyong mag-ingat sa pagpunta rito. Sa laban na ito, tayo ay may tiwala sa tagumpay. Maraming damit ang ibinaba ng Diyosa. Hindi dapat mabigo si Feng An. Naniniwala akong tiyak na magwawagi kayo. Hindi ko alam kung mananalo ba tayo. Huwag kang mag-alala, matanda. Nandito ang hari mismo, at ang iyong ibinigay na sandata. Siguradong magtatagumpay tayo. Ngayon, opisyal nang nagsimula ang laban ni Coco. Kung magtatagumpay o hindi, nakasalalay sa araw na ito. Huwag kang magpuyos-puyos ng hina. Nakakakaba ang naririnig ko. Mas kinakabahan ako ngayon kaysa sa huling pagsusulit. Maaari bang ikumpara ito? May mga tao talagang namamatay sa digmaan. Ang pinakamalaking bagay na naranasan ko sa nakaraang buhay ko ay bumagsak sa huling pagsusulit. Ayos lang. Ginawa na natin ang lahat ng makakaya natin. Naipadala na ang pagkain, gamot at kagamitan. Kakatapos ko lang bumalik mula sa pabrika ng goma. Sobrang pagod na ako. Matulog ka na, matulog ka na. Tandaan mong mag-set ng alarm. Huwag kang matulog ng sobra, huwag mag-alala. Isang intern ang humiling ng 2 araw na bakasyon. Ganito ang ugali sa trabaho, nakakapagtagal pa. Siguradong may kakilala siya sa likod. Sino bang hindi makakahanap ng sponsor kung may kakayahan? Sobrang tama ng sinasabi mo. May iba pa, ituloy mo. Gusto ko ring makinig. May mali ba akong sinabi? Hindi ka seryoso sa trabaho mo. Anong silbi mo sa kumpanya? Magsalita ka ng may ebidensya. Anong trabaho ang hindi ko nagawa ng maayos na ibinigay ng kumpanya? Kung may kakayahan ka, talunin mo ako sa trabaho. Paano mo masusukat ang talo? Sa pinakabagong disenyo mo, sino ang mas makakapasa? Sige, makikipagkumpetensya ako sa'yo. Talagang gusto mong makipagkumpetensya sa kanya. Halos napili ang proposal niya noong nakaraang quarter. Siya ang unang nanggulo sa akin. Kung kailangan talagang makipagkumpetensya, sasamahan kita hanggang dulo. Kung may hindi ka alam, tanungin mo ako. Naniniwala ako sa'yo, Yenen. Ano ang tungkol sa inyong plano? Tungkol ito sa estetika. Walang tiyak na hinihingi. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa kagandahan. Mukhang medyo komplikado, napaka-diverse ng kagandahan. Pero pagdating sa plano, nawawalan ako ng salita. Yung mga alahas ng dinastyang Feng An, maganda ba? Hindi ba't maganda rin? Tingnan mo, baka may maisip ka. Hindi sila sumusunod sa modernong aesthetic, pero nananatili pa ring maganda sa paningin ng tao. Kapag ang mga tao na may iba't ibang panlasa ay pareho ang tingin sa isang bagay bilang maganda, kaya't ito ang tunay na kagandahan na walang kapantay. Naiintindihan ko na ang kagandahan ay hindi laging nakikita. Maaari rin itong maging sa pangamoy, pandinig at pandama. Ito ay ang pagnanais ng tao sa magagandang bagay. Miao Yu, mahal na mahal kita. Saan ka ba talaga galing? Sana matapos na ang digmaan. Sa wakas, natapos ko na. Hindi ko alam kung makakadaan. Pero ito na ang aking hangganan. Sigurado akong makakadaan ka. Anong nangyayari dyan sa inyo? Patuloy pa rin ang laban sa labas. Naririnig ko ang mga sigaw ng labanan, pero hindi ko alam kung sino ang panalo o talo. Hindi pa tapos ang laban. Gaano na ito katagal? Gusto kong pumunta sa pader ng lungsod pero natatakot ako. Manatili ka lang dito. May paraan ako. Anong paraan? Nakuha mo na ba? Mataas na magnifying glass. Saan mo nakuha yan? Huwag mo munang isipin, subukan mong makita. Talagang makikita. Pero ano na ang kalagayan ng mga sundalo ngayon? Bakit nakasuot pa sila ng mga luma at sira-sirang damit? May dala silang mga lumang armas. Sabihin mo sa akin ng mabilis. Nakita ko si Inshin Yuan sa pader ng lungsod. Marami ang kaaway. Hindi bababa sa ilang beses ng Feng An. Yin Shenyuan, talagang napakabigo mong emperador.
Nasa ganitong kalagayan ka na, ayaw mo pa ring sumuko. Kung hindi ka iniligtas ng His Majesty, matagal ka nang patay sa labas ng teritoryo. Ngayon, nagbabalik ng utang na loob, kaya mo pang batikusin ang His Majesty, Diyan. Wen Suixin, talagang mahilig ka pa ring maging alalay niya. Hahaha, ang lumang damit ng inyong kamahalan. Nakapagpatatag na ang mga sundalo, nakaayos na ang kanilang bagong kasuotan, nakaantabay na rin ang mga tauhan. Maghintay pa tayo ng tamang pagkakataon para umatake. Kailan pa nagkaroon ng mga ganitong bagay ang Feng An? Huwag matakot, kung talagang may mga asim sila, ilalabas na nila ito. Ito ay isang desperadong pagsusumikap lamang. Sumuko na ang mga nasa kabila. Bibigyan namin kayo ng isang pirasong tinapay. Mukhang matigas ang tinapay na yon. Kumain ako ng kanin at dried meat kaninang tanghali. Ngayon, kahit makita ko ang tinapay, hindi ako nagugutom. Ipadala na rin ang aming hapunan. Sobrang bango ng karne na ito, mas malambot ang manok ngayon kumpara kahapon. Hindi ba sila napalibutan? Saan galing ang karne? Bakit sila may bigas at manok? Basta't masakop ang lungsod, lahat ng pagkain na ito ay sa atin. Sobrang dami ng tao sa kabila, hindi bababa sa ilang beses na higit pa sa Feng An. Handa na ang kagamitan ng Feng An, sobrang laki ng agwat ng bilang. Malaki ang agwat ng bilang. Tunay na mahirap mapantay. Kuya Lee, kailangan ko agad ng ilang malakas na paputok. Sige, gagawin ko agad. Coco, ang galing ng utak mo. Huwag mo munang purihin, sapat na ang lakas ng tunog nito, ngunit hindi naman kailangang marami. Basta't makapagpapagulo sa kaaway, malaking tulong na yon. Ngayon, kung may pagkakataon tayong makakuha ng kaunting bentahe, kunin na natin. Dumating na ang mga bagay, maaari nang ipasa. Pero nandyan sila sa harapan. Ang mga bagay ay ipapasa sa palasyo. Hindi ko kayang dalhin mag-isa. Sige, pumunta ka sa harapan. Pagdating ko, diretsyo kitang ipapadala sa'yo. Ikaw na ang bahala sa paghatid, huwag ka nang magpanggap na matapang. Ay! Mula dito hanggang sa pader ng lungsod. Sumuko na ang mga binti ko. Kung hindi, maaari ko bang ipasa sa'yo ang aking electric scooter? Ay! Ang kasama ko sa night market, kakakakuha ko lang ng karga. Sapat na para makabalik-balik ka. Huwag masyadong magpaspas. Ano ba to, matanda? Gamit pang sasakyan. Sumakay ka na, Allen. Totoo bang makakapagpasakay siya? Makakasigurado kang hindi tayo mahuhuli, ha? Sila ay umalis na nakaupo. Ito ay tiyak na ang makapangyarihang sasakyan ng Diyos na babae. Ano yon? Ano bang kalokohan ang ginagawa nila? Ito ay ang Diyos na babae. Dumating siya na nakasakay sa isang bagay. Ang Diyos na babae ay narito na sa harapan. Nandito ka lang at bantayan ito. Huwag kang magpapalayo, matanda. Mag-ingat ka talaga. Ginoo ng Diyos, bakit ka nandito? Masyadong mapanganib ang labanan. Hindi ako nagdadala ng gulo. Dala ko ang mga supply. Yun lang ang kanina. Ang gamit kong pang-araw-araw ay electric scooter. Babalikan ko kayo kapag may pagkakataon. Ngayon, mag-focus muna tayo sa mahalagang bagay. Coco, narito na ako sa barko. Paano ito gamitin? Kaya nitong makita ang malalayong bagay ng malinaw. Angkop ito para sa pagmamatsyag sa galaw ng kalaban. Parang isang mata na nakikita sa malayo. Ipapakita ko rin sa inyo, haring-hari, kung gagamitin sa laban, hindi na makakatakas ang kalaban. Saktong 5 unit, bawat isa sa inyo ay isang unit. Salamat sa biyaya ng Ginoo, ang teleskopyo ay tulong lamang. Ito ang pinakamahalaga. Ang mga bagay na ito ay malakas ang dating. At delikado, huwag basta-basta hawakan. Hindi pwedeng sirain, sundin lang ang sinasabi ko. Ipagkaloob mo ang iyong patnubay, mahal na diwata. Ano ito, nakakatakot na mahika? Hindi ito mahika, maganda itong gamitin sa paputok. Maaaring guluhin ang moral ng kalaban. Ginoo ng Diyos, ang tulong na ito ay sapat na upang mapanatili ang puso ng aking hukbong Feng An. Nais kong mamatay para sa Feng An. Kakainin ang Feng An, magsimula na, nasa laban pa rin tayo. Unahin ang paraan para manalo. Ang manalo ay ang pinakamalaking pasasalamat ko. Iniwan ko na ito sa alaala. Ang ganitong uri ng tunog ay masiksik. Maaaring gamitin upang magdulot ng takot sa kaaway. Ngunit lahat ay dapat lumayo. Huwag itong gamitin ng walang ingat. Hindi ako pupunta sa unahan. Nasa likod lamang ako ng pader at pinapanood ang inyong mga hakbang. Wen Suixin, ipapadala mo ang tao upang ipaalam sa mga sundalo sa unahan. Mamaya, makinig sa utos na umatras. Iwasan ang maling tama. Yung ekspresyon ng Zenbei Hao parang nawalan ng kaluluwa. Akala niya nagugutom na tayo, pero mas masarap ang kinakain natin kaysa sa kanya. Karapat-dapat lang. Sa loob ng kalahating oras, wasakin sila, Duoliang. Sugod na. Ngayon na.
Ano yon, walang anino na nakita at sumabog na lang. Si Hirang Feng An, si Hirang. Huminto ka, pero ito'y isang desperadong pagsusumikap. Sino ang may lakas ng loob na umatras, parurusahan ng batas militar? Kung magpapatuloy ka, ikaw ay malulunok ng si Hirang. Ay! Patay na ang general. Paano nila ito nagawa? Siya ay isang mandirigma sa pana. Pero walang mandirigma sa pana dito. Paano nila nagawa iyon? Siguradong sa lamang ka. Paano makakatama ang pana sa ganitong kalayuan? Patay na si General ng Hilaga. Ngayon, may dalawang pagpipilian ako para sa inyo. Sumuko o umalis sa palasyo. Marami tayong tao. Ano ang magagawa mo? Lene, kung ayaw sumuko, subukan mo. Tingnan natin kung sino ang mas malakas, ang mahiwagang bagay, o ang tibay ng inyong mga buto. Basta't sumuko, maaaring isama sa hukbo ng Feng An. Hindi ako magwawaldas ng mga nahulog na sundalo. Kahit na hindi maaring mag-aksaya ng pagkain, hindi ko kayo pababayaan na mamatay sa gutom. Handa akong sumuko. Handa rin ako. Basta't bigyan ako ng makakain. Kukunin ang mga sandata, pagsusuri sa mga grupo, unang ibigay ang tubig at pagkain. Huwag magmalupit, hindi ba't hindi hinahabol ng kanyang kamahalan. Huwag habulin ang mga desperado, kailangan ng Feng An na mapanatili ang lakas. Sa wakas, nakaraos sa unang pagsubok. Anong nangyari? Nasaan ang baron ng Hilaga? May pagkain sa Feng An. May kakaibang lakas na kayang makasakit mula sa malayo. Nanalo tayo. Nanalo tayo, umatras ang kaaway. Umatras na ang kaaway. Nanalo ang Feng An. Sa wakas, hindi na kailangang maghintay ng kamatayan araw-araw. Nandito pa tayo. Nandyan pa si Feng An. Akala ko magiging isang malupit na laban ito. Talagang karapat-dapat siya bilang isang dakilang hari. Kung hindi lang siya ipinanganak sa maling panahon, tiyak na makakamit ang isang masaganang panahon. Ang Feng An ay narito ngayon. Lahat ay dahil sa tulong ng Diyos ang babae. Ang utang na ito ay hindi ko malilimutan habang ako'y nabubuhay. Huwag, talagang nais kong magbayad ng utang. Gagawin ko ang lahat para maibalik ang kaharian ng Feng An. Kung maaari lang, mas mabuti kung kaya mong pag-isahin ang buong mundo.